natin. Alam po ninyo, isa po ito sa ipinangako ko nung ako mismo personal na magkaroon po ng ugnayan. Sa katunayan, sinisikap ko naman po linggo-linggo, 2-3 beses na magkaroon ng ugnayan sa iba't ibang lugar. Kung saan nagkakaroon po ng updating, nagkakaroon ng paglilinaw. Tindihan niyo talaga mamaya lahat ng mga sasabihin ng mga kasama naming konsehal. Sa Pasig ho, ganito po ang konsehal. Nag-gather, nagtatanong, at kung ano ho mapag-uusapan natin, pagkaya po, yun po siyang gagawin nating programa. Magandang hapon po sa ating TGS Councilor, Ms. Angelo De Leon, kay Councilor Pao Santiago, kay Councilor Maru Martínez. Magandang hapon po sa lahat ng senior. Ako po ay rookie senior citizen. Rookie, dahil sinasabi ko rookie dahil nag-birthday po ako ng July 1st. Kapag-file ko lang ng aking senior citizen noong September 6. So naririnig ko kanina, bilang rookie, wala pa kami natatanggap o parang wala kami sa mga plano ng gobyerno. Ngayon, from 65 years old, binaba, sabi ni Councilor Maru kanina, to 63. Iba. Yun ang plano, yun ang pinaplano. Ngayon, bakit hindi natin, kagaya po namin, kagaya ko, hindi ako nakaano sa SSS. Ang pwede ko lang matanggap sa SS ay Boreal. Dahil nag-ano ako, isang beses lang ako may pasok sa lahat ng dinami. Dami na namin pinagtrabahuan. So wala akong makukuha na pensyon sa SS. Nagkaroon ng pakikipag-ugnayan ang ilang konsehal gaya nila Angelo De Leon, Maru Martínez at Pao Santiago sa mga taga-Acacia Hoa Barangay Pinagbuhatan nitong 18 ng Setyembre. Nakipagtalakayan at kamustahan kasama ang mga senior citizen ng nasabing lugar. Ayon sa mga konsehal, nais nilang maging normal ang ugnayan upang ipaalam ang tungkol sa mga proyekto at programa ng lokal na pamahalaan. Layunin din ito na humingi ng suwestyon at marinig ang mga hinaing at katanungan ng mga Pasigenyo. Galing po tayo sa isang ugnayan, particular dito po sa Acacia Hoa. Sa akin pong opisina, halos every week naman po ginagawa po natin ito. Gusto natin itong maging normal. Ang purpose nito, una, para makapag-ulat po tayo ng mga programa at mga proyekto ng ongoing ng ating pamahalaan. Pangalawa, at para makapagtanong rin po ang ating mga citizens dito po sa lungsod ng Pasig tungkol sa mga kailangan nilang ilapit sa ating pamahalaan, tungkol po sa mga proyekto na nais po nilang magawa at papaano makikilahok po ang let's say ang mga samahan or ang mga individual sa pagpaplano, pagbabudget at gaano ka-accessible ang pera po ng ating lungsod. Na sa ganito pong paraan na ipapaliwanag po natin kung papaano sila maglalabi ng kani-kanila pong mga programa. At dito ngayon, naging topic po is sa mga senior citizens. Kung ano yung mga benepisyo, ano yung local senior pension, sino yung mga nakatanggap, at yung mga tanong nila kung bakit may ilan po ng mga hindi nakatanggap. Nasagot po natin dito para may avenue po tayo na mas malinaw para harapan po natin na ipapaliwanag kung ano-ano po yung mga progreso na ginagawa po natin. So yung mga proyekto na ganyan, ibinababa po natin. Kung may mga HOA, ito po inisyatibo po natin pero nakikipag-coordinate po tayo sa mga HOA, sa mga samahan or minsan sa barangay para po tayo ay makababa. At kung ano po yung topic na hinihiling po at mga tanong na gusto po nila, pwede rin po silang magpadala at kami po ay bababa para masagot po namin ito ng maayos at napaghandaan para nang sa ganun mas klaro po ang aming pagpapaliwanag at pakikipag-ugnayan sa atin pong mga citizens dito po sa lungsod ng Pasig. Kung opisina ko po ang tatanungin ay halos every week naman po may ganito po tayong pagbaba. Pero kagaya po nito na weekday, nakiusap lang po ako sa HOA po dito sa Acacia kay Press Rems kung pwede pong gawing Monday. Gawa po nung nakaraang Sabado-Linggo ay medyo marami pong pinuntahan rin at may ugnayan na rin po kasi na naka-schedule. Kaya pumayag naman po sila. Kaya
minaximize at tinake advantage na po natin ito. Sa mga Pasigueño, no, gawin po nating normal ang ganito pong klaseng ugnayan o talakayan para nang sa ganun mas participative po ang ating pamahalaan. At yung ganito pong klaseng pakikipag-ugnayan as mas nalilinaw po natin ang kinapupuntahan po ng pondo ng taong bayan. At yung mga paglilinaw po na ginagawa po namin, ang mensahe rin po namin anuman pong proyekto, programa o serbisyo na matatanggap po natin sa ating pamahalaan ay hindi po ninyo yan utang sa mga politiko na kagaya po namin dahil ang perang ginagamit po dyan ay pera po ng taong bayan. Maraming salamat and more power po sa iNews. Maraming salamat sa nag-imbita sa amin dito sa Acacia. Ito po ay umpisa pa lang, hudyat pa lang huto ng pakikipag-ugnayan ng 11th Council. Ito naman po ay para sa senior citizens. Kasama ho si appropriation para rin ho ma-explain talaga kung ano pa yung mga katanungan pagdating sa pera ng gobyerno. Kaya tulad din ng sabi namin, in-explain namin kung paano rin ho yung proseso at lahat ho ng natatanggap nilang tulong, if not most of it mula sa mga konsehal, sa pamahalaan, ay galing rin ho sa taxpayers. Unang-una sa lahat ng senior citizens na nakasama namin dito sa Acacia Pinagbuhatan, sana talaga ang prayer namin ay malakas at masigla kayo. Maraming salamat sa mga tanong ninyo. Maraming salamat sa mga suggestion ninyo. Ito po lahat ay pag-iisipan at pag-aaralan para rin ho sa ikabubuti ng lahat ng senior citizens dito sa Acacia. Thank you! So itong ugnayan na to, initiative to ng Acacia HOA saka ng opisina ni Councilor Maro Martires. Siyempre dahil 'di ba si Councilor Maro Martires ang chairman natin sa Appropriation, Ways and Means, pinapaliwanag niya lang sa taong bayan kung gaano kaimportante ang appropriation. Para sa ganun, naiintindihan din nila paano ang paggugobyerno na natin ngayon, paano nag-aatado ng budget. Kung saan naayon, kung gaano ba kabilis na launch ang isang program. Tulad niyan kanina, karamihan ng senior citizen, syempre meron silang pangarap sa local senior pension natin. So ibig sabihin, ganun kaganda ang nagagawa ng local senior pension natin. Kasi ang metrics nito ay 65 years old and above, tapos yung mga walang pension talaga. So ngayon, yung boses naman ngayon ng may SS ay nagtatanong din kung paano. So maganda na si Councilor Maro para mag-explain kung ano na ba, saan na tayo papunta at gano'n na ba kalaki yung budget na sinispend natin. Yan lang, pagpapaliwanag lang naman to sa ating senior citizen. Nang sa ganun, alam din nila kung ano yung mga benepisyo na binibigay natin. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.